dito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, matagal-tagal tayong hindi nag-sit down vlog at hindi rin ako nakapag-update about sa paglipat namin dito. Sabi ko magbibigay ako ng update kung magkano na ulit ang aming, ano tawag doon? Expenses. Yung mga expenses namin monthly, ngayon ay nagbago na kasi nga, syempre, lumipat kami dito sa malapit sa pinapasukan namin. Sa mga hindi pa nanonood, mayroon kasi akong in-upload dati kung magkano yung cost of living naming mag-asawa dito. Ngayon, sure na ako sa cost of living namin na medyo talagang tumaas ang cost of living namin ngayon. And syempre siguro dahil din sa mga sa mga extrang bayarin, ganun. Ichichika ko sa inyo lahat. So ngayon, sa mga nagtanong nga pala sa aking YouTube channel, bibigyan ko kayo ng mga ilang na mga nakita ko dito na mga itinanong sa akin dito sa YouTube channel ko. Especially yung mga yung mga subscribers natin na mga nagtatanong at mga papunta dito. Rela Valenzuela 9500 ayan. Ang tanong niya is nice vlog. Ask ko lang po, pwede po ba pumasok ng 2 days, yung 2 days mo na day off? God bless po sa inyo. Ibig sabihin niya, pag day off daw ba, pwede bang pumasok? Depende po yun sa panapasukan nyo. Kung bibigyan kayo ng extra hours or more than, kasi overtime na yun dito eh. Pag day off mo, tapos pinapasok ka nila as overtime na yon. So, malaki yung bayad sa ganun. So, depende po yun sa pinapasukan niya. Pwede po kayong pumasok. Pagka working permit po kayo, same employer, pwede kayong mag-overtime only kung hanggang gusto nyo, kung pwede sa company yon. Pero kung syempre nasa work permit po kayo, bawal po yung pumasok kayo sa ibang company kasi syempre mahirap na, maganda na yung sumusunod tayo sa kanila. Ganun. Pero pag PR na kayo, pwede na talaga kayo magtrabaho kahit ilang oras. Pero overtime talaga yun dito. Kailangan talaga nilang bayaran yun ng 1.5%. Parang ganun. Yung parang, basta yung parang malaki ang bayad pag overtime and holiday. Ganun. May nagtanong dito si Chris Jonah Bobo 9200, sabi niya, ano po ang mga requirements? Meron po ako mga inilagay dyan sa vlog ko kung ano po yung mga requirements or mga naging requirements ng asawa ko at requirements ko papunta dito. Pwede nyo pong balikan yung vlog ko. Tapos, required po ba sila ng experience? Yes po. Talagang ang labanan po dito talaga sa mga employer is experience po talaga yung hinahanap nila. Pero syempre, depende pa rin. May mga employer na hindi naman. Pero karamihan, like 90% po siguro, experience po talaga yung hinahanap nila. Ma'am, ilang buwan po yung naging process nyo? Sabi ni Christian Agustin 3356. Yung naging process namin nagpasa ako ng application, nagpasa ako ng CV. Start ako doon. October kami nagpasa ng CV, nakarating kami dito sa Canada ng November. October 2021, nakarating kami dito sa Canada ng November 2022. Mayroon din po ako mga vlogs dyan kung gusto nyo mapanood. Pwede nyo pong balikan. Thank you so much. Ayun lang, ina lang. Kasi yung iba sa ibang vlog ko na lang. Kasi ang vlog ko naman talaga is yung bagong cost of living namin dito sa Canada, kaming mag-asawa. Una, renta sa bahay. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang renta po namin sa bahay ay $700. Ayan, $700. Tapos, hiwalay pa po ang power doon. SAS Power, SAS Energy. Ano pa yung isa? Basta SAS Power, SAS Energy, tsaka yung sa tubig. Parang ganun. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Sa SAS Power and SAS Energy, 100 yan. So, i-divide namin sa 3. Like, $35 ang isa. So, kaming dalawa ni Melvin ay nasa $70. Or pagpalagay mo ng $65 or 70. Pagpalagay mo ng 70, so 140 na yon. 700 plus 140 na SAS Power and SAS Energy. Ang pinakamahal namin dito is tubig. Ang tubig namin ay umabot kami ng 150 sa isang buwan. So 50 ang isa, so 100 na yon. 250 na SAS Power, SAS Energy, and water namin. 250 plus bahay namin is 700, so 950. Plus, meron kami ditong internet.
ako yung nagbabayad nun. Ako yung may tuka sa internet. Nagbabayad ako dun ng 70, pero plus tax, 78. O umaabot na rin ng 80. Parang $80 na rin. So, 7, 8, 9, 50, 9, 1,030. Ayan. Yun na yun, lahat-lahat. 1,030, bahay, ay, dito sa bahay, renta sa bahay, SAS Power, SAS Energy, tubig, tapos internet, and ang aming groceries. Yung last month na groceries ko, nag-grocery kami ni Melvin noon ng September 5. Ngayon ay October 1. So, September 30 kahapon, halos wala na kaming maiulam. Pero yung grocery ko naman na yun ay $293. Hindi kasama ang mga ano doon. Pagkain lang talaga yun. Hindi kasama ang bigas. Kasi marami pa akong bigas na na-impok dyan. Kasi pag naka-sale, doon ako bumibili ng bigas. Sale. Sabon na panglaba. Nakahiwalay yun sa grocery ko. Kung gusto nyo, pag may sale, talagang bumili na kayo, lalo na sa bigas. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa bigas. Pag nagsisale yan, humahanap talaga kami ng sale niyan. Tapos, ang isa pa, yung mga sabon ninyo, dun kayo bumili sa Dolorama. Kasi mas mura talaga sa Dolorama yung mga sabon-sabon na, mga sabon-sabon sa katawan, mga ganon. Yun, napansin ko lang na yun. Yun yung expenses namin na bago. At sa totoo lang talagang nagmahal lahat. Imagine mo kahapon nga sinasabi ni Melvin na, magbabayad ka na lang ng SAS Energy, SAS Power, may kasama pa yung tax. Pero, talagang ang nakalagay lang doon na bayarin namin is nasa $30 or $40 ata. Mga additional extra na lang yung iba sa mga basura, kasi nagbabayad din kami ng mga ganun. Nakasama na yun sa mga bayarin namin sa SAS Power yata or sa SAS Energy, parang something ganun. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo yung mga bago naming bayaring dalawa ni Melvin. Kung maitatanong nyo kung nakaka-survive naman kami. Yes po, nakaka-survive naman kami ni Melvin. Kasi si Melvin, isa lang ang trabaho niya. Ako naman din, isa lang yung trabaho na. Ngayon lang din ulit ako nag-part-time. Kasi nagsarado yung part-time ng 1 month. So, okay naman. Kasi kaming dalawa ni Melvin, siya yung sumasagot ng bahay namin. Yung bahay namin, tsaka yung mga bayarin dito sa bahay. Tapos ako yung grocery. Tsaka yung padala namin sa anak ko. So, sa amin dalawa ni Melvin, okay pa naman kasi wala naman kaming nagbabayad pa pala kami ng cellphone. Kasi dito, kumuha kami ng cellphone dati. Kasi, mahilig nga akong mag-video, mahilig akong magre-reel sa Facebook, ganyan. So, ayan, naisipan ng kuya ni Melvin na mas maganda na kumuha na lang kami kaysa nagbabayad din naman kami ng monthly na $50. Number lang yun, tsaka only call dito sa Tapos 10 GB lang yun. So, kailangan pa rin talaga namin magpakabit ng another internet. Kaya, ganun yung ginawa namin. Kumuha ako ng cellphone. May cellphone pa pala akong bayarin na $125 monthly. Tapos, yun nga yung 80 sa internet. So, para sa akin, okay naman. Nasa 1,050. Kasi hiwalay na kami ni Melvin sa bayarin sa internet sa cellphone niya at ako ay sa cellphone ko. So, yun yung binabayaran naming dalawa ni Melvin na magkasama. Pero feeling ko, okay pa naman. Nakaka-survive. Kasi unang-una, wala naman kaming sasakyan na binabayaran na insurance. Wala kaming binabayaran monthly sa sasakyan. Kasi wala pa naman kaming mga ganon-ganon. So far, yun pa lang yung binabayaran namin. Yung talagang mga importante. Kaya sa mga gustong lumipat or kumuha ng apartment, ang kuhanin nyo talaga para mas makatipid kayo is yung all-in na. All-in na. Yun yung isa sa pinakatip ko sa inyo. Kasi itong bahay na to, yung apartment na to, talagang napili lang namin kasi malapit na ulit mag-winter, mahihirapan na naman kaming maglakad sa napakalayo. So, kasi malapit lang to sa McDonald's, kaya ito talaga yung pinili namin. Tapos, yun nga, hindi siya all-in. Mayroon siyang hiwa-hiwalay ng mga bayad nga katulad ng ilaw, SAS Power, SAS Energy, ganyan, tubig. So, sa mga pupunta pa lang dito, alam ko na naghahanap kayo ng mga idea. Ang kuhanin nyo is yung all-in kasi talagang malaking tipid nyo. Kasi yung dati na tinitirhan namin si tatay, all-in 550 lang kaming dalawa ni Melvin. May internet na yun lahat na. Yun nga lang talaga malayo siya sa pinapasukan namin sa McDonald's. Naglalakad kami ng 20 minutes. So, nahihirapan kami. Lalo na ako na pumapasok ako lagi ng 6 o'clock ng umaga. So talagang minsan negative 20, negative 30. So ang hirap. Minsan hindi ako maiwan ni Melvin maglakad mag-isa. Hinahatid niya pa ako. So kawawa din siya. Kaya mas pinili namin yung lumapit dito. At least safe ako maglakad kasi malapit. Tapos yung lamig.
at least kahit paano 10 minutes ka lang maglalakad sa labas na ganun kalamig. So, mag-jacket ka lang ng bongga. So, kayang-kaya na. So, at least yun. Basta yun lang. Pag winter naman talaga maingat pa rin naman ako. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo. Dami ko na dada. So, na-share ko lang sa inyo kung ano yung bago namin cost of living or yung mga gastusin namin dito ni Melvin. So, ayun lang. Thank you so much guys sa mga lahat ng nanonood sa aking vlog sa TikTok, sa Facebook na nagme-message sa akin. Thank you so much sa inyo. Yung iba kasi, inire-reply ko na lang sa kanila na manood ka ng YouTube ko. Kasi, yung iba kasi talagang nasa YouTube ko na yun, lalo na yung mga simulang application namin ni Melvin, ano yung mga requirements. Yun lang din naman po yung may sasagot ko sa inyo kasi yun talaga yung experience namin. Tapos, may nagtanong sa akin na isa na express entry yung tinatanong niya. Sorry sir or ma'am ka, hindi ko alam kung babae o lalaki yun. Hindi ko kasi, ayoko kasing sumagot ng hindi ko na experience. Syempre, mahirap naman na magsabi lang ako ng hindi ko naman talaga na-experience. Kaya wala akong maisagot. Pag about sa working permit, SINP, dito sa Saskatchewan, ayan, masasagot ko po kayo kahit papaano na nakuha namin sa experience naming dalawa ni Melvin. So, ayun lang guys. Thank you so much. Bye-bye! Thank you!